just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Isa pong mapagpalang araw, mga mahal naming kapatid sa pananampalataya sa Diyos at sa kay Kristo Jesus na ating Panginoon. We are praying na anuman ang ating ginagawa natin ito na ang Panginoong Hesus ang sentro para masaya natin ginagawa ang mga bagay-bagay. Ating pong kasama ngayon ay si Pastor Rabing at tatanungin po natin siya patungkol po kung ano po ang pwede niyang maibigay sa atin pong mga kababaihan sa ating sosyudad sa panahon ito. Isa pong mapagpalang araw, Pastor Rabing. Isa din po mapagpalang araw, Pastor Kim. Salamat po sa panahong ito na pinaunlakan niyo po ang aming pag-invite sa iyo na ikaw po ay makapagbigay ng words of encouragement patungkol po sa mga kababaihan. So ang tanong ko po, Pastor Rabing, bilang isang pastora o bilang isang matagal ng Kristiyano o mananampalataya at tagasunod ng ating Panginoong Hesus, ano po ang pwede mong maibigay na word of encouragement sa ating mga kababaihan sa ating sosyudad? Amen. Unang-una po, purihin ang Diyos sa buhay mo po, Pastor Kim, sa pagkakataon nito na ipinagkaloob po sa atin. Amen po, para magbigay ng encouragement. Amen, sa kapwa ko, mga kababaihan. Yes. Lalo na po sa panahon na ito. Amen. Purihin ang Diyos. Amen po, at sa pagkakataong ito na ipinagkaloob po sa atin. Amen po, para magbigay ng encouragement. Amen, sa kapwa ko, mga kababaihan. Yes. Lalo na po sa panahon na ito. Amen. Purihin ang Diyos. Amen po, at sa pagkakataong ito, amen, ay talagang para po sa lahat ng ating mga kababaihan, lalo na po sa mga kananayan. Ano po, at bilang isang lingkod ng Panginoon, isang mananampalataya ng ating Panginoong Hesus, amen po, I just want to encourage ang mga kananayan, lalo na po ang panahon natin ngayon. Kung atin pong mapapansin, amen po, sa buong mundo, napakarami po ngayon ang nagiging single mom. Yes, amen. Amen po. Napakarami po ngayon na ang kababaihan, mostly, sila yung nagdadala ng pamilya. Amen po, nagiging breadwinner. Ano po, at bilang isa sa mga binanggit ko po, ako din po ay isang single mom, ano po, na at naging ako po ay single mom ng aking 6 na anak. Ano po. So kumbaga sa ganong sitwasyon, napakahirap ang magpalaki ng mga anak kung ikaw ay single mom at lalo na mas marami kang inaalagahang mga anak. Ano po? Amen. Totoo po yan, Pastor Kim. Talagang hindi po madali sa isang ina na ikaw yung magpapalaki, na ikaw ang mag-aaruga, yes, na mag-isa sa iyo pong mga anak. Ano po, talaga pong masasabi kong ang napakahirap ang aking pinagdaanan. At alam kong sa mga single mom out there, ano po, alam kong ganun din po yung inyong nararamdaman. Ginagawa po natin yung lahat ng kaya nating gawin para masuportahan ang ating pamilya, masuportahan ang ating mga anak. Pero ito po yung aking natutunan. Amen po. As a single mom, ano po, unang-una, nagtiwala po ako sa ating Panginoong Yes. Hesus. Kasi yun po yung alam kong best, ano po, yun po yung alam kong na best, na makakatuwang ko sa aking sitwasyon. Yes. Amen. Marami po akong naging pagkukulang, subalit, alam niyo po, kapag katuwang po natin ang Panginoon, ano po, sa mga ganitong uri ng sitwasyon, as a single mom, ano po, ay, kung akin pong iisipin, ano po, ilang taon na po akong single mom, at meron po akong 6 na anak, 6 na mga anak. Ano po, minsan iniisip ko kung paano ko po sila mabubuhay, kung paano ko po sila susuportahan sa kanilang pag-aaral, kung paano ko po sila susuportahan, ano po, lalo na po emotionally, physically, kasi po ako ay working abroad. Amen. Ano po, napakahirap po yung sitwasyon as a single mom kasi walang nag-aaruga sa aking Yes. mga anak.
ano po, ang aking mother lamang po ang nag-aaruga sa kanila. Pero ito po ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Amen po. Tinulungan ako ng Panginoon at nagtiwala po ako sa Kanya. Alam niyo po, yung prayer. Yes. Amen Yan, po. Yung, napakahalaga yung, po yung talaga prayer yung inilagay ng Panginoon sa akin, yung prayer ko araw-araw na kahit malayo po ako rito, malayo ako sa aking mga anak, ano po, hindi po yun nawawala. Yes, tama. Ano po, yung pagtitiwala ko sa Panginoon, nagde-depend po ako sa Panginoon na yung kung ano ang pangangailangan ng aking mga anak na hindi ko na ibibigay, ipinagkatiwala ko po itong lahat Amen. sa ating Panginoon. At sa atin pong mga kananayan, sa atin pong mga kababaihan, I just want to encourage you na magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Yes, Ang sabi nga po napakahalagang bagay. ng Panginoon, ano po, sa ating mga kananayan, ano man yung sitwasyon natin ngayon, single mom ka man, or may asawa ka man, ano man po yung sitwasyon po natin ngayon. Ito po ang ating isipin na we are fearfully and wonderfully made po ng ating Panginoon. Amen? Lagi lamang po tayong ibigay po natin yung ating pagtitiwala. Ako po as a single mom, kahit wala po akong partner, katuwang sa buhay Yes. sa mga oras na ito. Amen? Ang ginawa ko pong katuwang ay ang ating Panginoon. Napakaganda Ano po? At po. ang ating Panginoon, kapag siya po yung ating katuwang sa buhay, katuwang sa araw-araw, amen po, lahat ng ating pangangailangan, lahat ng suporta ng Panginoon, amen po, Yes. hindi po niya ito ipagkakait. Amen po. Amen. Pero kailangan makita lamang sa atin ng Panginoon yung ating pagsunod sa ating Panginoon. Amen. Amen? Kumbaga, sa panahon natin ngayon, sa society na ginagalawan natin ngayon, marami kasing mga couple na magkasama sila, but without God in their lives, no? So, baga, hindi pa rin natutuloy o nabubuo yung mga plano nila sa kanilang mga anak dahil nga may kulang sila. Kasabi nga ng banal na kasulatan na life without God is nothing, is useless. So, napakapalad mo, Teacher Bing o Pastora Bing, dahil sa mga anak mo na pinagkalooban sila ng isang nanay na may takot sa Diyos at may pananampalataya sa Panginoon. Kumbaga, sa buong buhay mo, sa pagpapalaki mo sa iyong mga anak, wala kang ibang sandigan kundi ang ating Panginoon. Amen. So, ano po ang last advice mo sa ating mga manunood? Sa atin pong lahat, ano po, hindi lamang po sa ating mga kababaihan, ano po, unang-una po talaga na mailagay sa ating puso at isipan, Yes. ano po, ay ang magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa ating Yes, Panginoon. amen. For the fear of God, kapag nagkaroon tayo ng takot sa Panginoon, doon po mag-uumpisa yung wisdom. Yes. Kung paano natin lalakaran ang anumang pagsubok sa ating buhay. Amen. Ano po, lalo na po sa panahon ngayon na marami na pong nagaganap na mga minsan nakaka-worries. Pero sabi nga, kapag meron tayong Panginoon sa ating puso, nandiyan ang ating Panginoong Jesus. Amen po, wala po tayong dapat na ikabahala. Yes. Amen. Magtiwala lang po tayo sa Panginoon at patuloy na sumunod sa ating Panginoon. Amen po. Patuloy po tayong lumapit sa Kanya. Hindi po dapat nawawala ang pananalangin sa araw-araw, ang pagbabasa ng Yes. Kanyang salita upang tayo ay Kanyang gabayan. Amen. Sabi nga po ng Isaiah chapter 40, 29 to 31, sabi niya po doon na ang mga nagtitiwala kay Yahweh ay hindi po sila nang lulupaypay. Ang Amen. katulad nila ay parang agila na hindi napapagod at hindi nang lulupaypay talaga. So marami pong salamat, Pastor Bing, sa paunlak mo sa amin sa short message na ito. I am praying, mga mahal naming kapatid sa pananampalataya, na nakapagbigay kami sa inyo ng encouragement na sa bilang mga kababaihan sa society natin ay unahin natin ang Panginoon at bibigyan tayo ng Panginoon ng katatagan at sasamahan niya tayo para may panalo ang buhay na ito kahit single mom ka man. Amen. Marami pong salamat sa lahat and God bless us all. Your name is healing. Your name is life.
Marami pong salamat sa lahat and God bless us all. God bless you po.